Napakaraming nagtatanong kung ano na daw ba ang update ngayon sa OFW Pass at sa DMW mobile app. Ang sagot guys ay still under pa rin ito or sumasailalim pa rin ito sa app maintenance at sa system upgrade until further notice. Meaning guys ay maghihintay lang tayo ng bagong advisory galing sa kanila kung kailan ito magiging maayos. Kaya sa mga OFW na nagsasabi na hindi nila ma-access ang kanilang OFW Pass or hindi sila makalagin sa DMW mobile app, ay ito ang dahilan na under maintenance or system upgrade pa ang DMW mobile app. Ilalagay ko yung huling advisory ng DMW or ng Department of Migrant Workers tungkol sa OFW Pass sa description ng video na ito para sa mga hindi pa nakakaalam at sa mga hindi updated at sa mga nagtatanong kung bakit hindi nila ma-access ang kanilang OFW Pass. So, meaning guys, dahil nga under maintenance pa ang DMW mobile app, ang gagamitin ng mga OFW pabalik sa ibang bansa as exit clearance ay still OEC or OEC exemption pa rin at yun pa rin ang hinahanap sa immigration. May mga OFW sa Hong Kong na nag-comment sa aking video or mga video tungkol sa OFW Pass na hindi daw totoo na hindi na-access ang DMW mobile app. At sinasabi daw ng taga-Polo sa Hong Kong na OFW Pass na nga daw ang gagamitin pabalik sa ibang bansa at hindi na OEC. Hindi na daw tatanggapin ng OEC sa immigration. Kaya guys, mahalaga na nakafollow tayo sa DMW Facebook page para malaman natin ang mga update dahil sila ang naglalabas ng advisory tungkol sa DMW mobile app. Hindi tayo basta gumagawa ng news na walang basihan o walang advisory na nilalabas ang ating gobyerno or mga government agency. At gaya nga nasabi ko ay ilalagay ko yung huling advisory ng DMW sa description ng video na ito para mabasa nyo at para updated din kayo. At wala pang panibagong advisory na inilalabas ang DMW mula nang huli nilang inilabas ang advisory na ito na sasailalim sa app maintenance at sa system upgrade ang DMW mobile app. Actually guys, okay naman na ang OEC. Nananahimik na ngayon ang OEC para sa mga OFW na babalik sa ibang bansa. Bakit hindi na lang ang OEC ang gawin nilang 2 years validity? At hindi naman nga monthly or hindi naman kada 2 months or 5 months umuwi ang mga OFW. Kada finish contract lang din, kaya ano naman yung use ng 2 years validity nito? Nakakapag-acquire naman ng OEC exemption anytime at just in case man may mga problema or hindi marunong mag-acquire ng OEC exemption online, ay meron namang POA desk sa loob ng NAIA o sa mga international airport na pwedeng lapitan ng mga OFW. Ang magandang pagbabago lang sa OEC na nagustuhan ko na after mo makapag-verify ng kontrata ay na-update na yung OEC sa PAPSBAM account na hindi na kailangan pa pumunta sa POA kapag updated na ang OEC sa PAPSBAM account. Pupunta lang sa POA kung hindi pa ito updated. Pero napakaraming OFW ngayon ang nagsishare na after nila makapag-verify ay updated na ang kanilang OEC sa kanilang PAPSBAM account at ready to print na ito. So in that case, hindi mo na kailangan pa pumunta sa POA para kumuha ng OEC. Hindi kagaya noon na kailangan mo pang sumadya. Sa mga uuwi ngayong December na hindi pa alam ang latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa, ito ang mga documents na kailangan nyong dalhin. Take note pala guys na pinapaalala ng Bureau of Immigration dahil naglabas sila ng latest update or ng latest advisory kahapon, December 9, 2023, na ang pagre-register sa e-travel ay still required. Dahil napakarami daw mga OFW ang naharang or hinahanapan nito na hindi nakapag-register sa e-travel, kaya nagkakaroon ng delay or problema sa kanilang immigration process or immigration interview. So, eto na ang mga requirements or mga documents na kailangan nyong dalhin kapag pauwi kayo sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng December 2023. Basic lang naman guys. Number 1, ang inyong passport. Number 2, ang inyong ticket. Number 3, ang inyong e-travel arrival card green QR code. At dapat guys, panoorin nyo rin ang video hanggang sa requirements pabalik sa ibang bansa dahil nga iba ang requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para alam nyo ang mga dokumento na ipiprepare nyo.
Additional requirements kapag uuwi sa Pilipinas para sa mga OFW na galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa. Yung mga OFW na nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, at yung babae na nag-change ng marital status from single to married. Or yung mga OFW na may mga any employment changes. Kailangan nyo magpa-verify ng kontrata sa Polo Office sa ibang bansa or sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UEC sa POA. Sa mga OFW naman na babalik pa rin sa parehong employer na manggagaling sa bansang Saudi Arabia or bansang Taiwan, kailangan nyo magdala ng exit at re-entry visa. Dito naman sa United Arab Emirates ay wala naman tayo tinatawag na exit at re-entry visa. Normal lang na visa guys na nasa Emirates ID na natin. At civil ID naman sa bansang Kuwait. Pero sa mga OFW naman na dati ng documented OFW na pumunta sa ibang bansa, meaning ay dati ng may UEC na dumaan sa POA at sa mga lehitimong manpower agency sa PIDUS at sa OWA. At yung mga OFW guys na dati nang nakauwi at nakapag-verify na ng kontrata na galing sa visit visa at babalik sa parehong employer na walang any employment changes. Hindi nyo na kailangan magpa-verify ng panibagong kontrata dahil pwede na kayong mag-acquire ng UEC exemption sa website ng PAPSBAM nyo. Pero kapag hindi naman kayo marunong mag-acquire ng UEC exemption sa PAPSBAM account nyo, ay pwede naman kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo or dumaan kayo sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA na bukas sila 24 oras at pwede kayo magpa-reprint ng UEC exemption nyo sa kanila. But take note guys, lagi nyo dapat dadalhin ng latest printed contract nyo kapag uuwi sa Pilipinas. Kasama yan sa advisory ng Polo Dubai at Polo Abu Dhabi. Just in case man hanapin sa immigration. Pero hindi na required ng Polo verified contract kapag dati na kayong documented OFW. At dapat din talaga na lagi tayong may kopya ng ating kontrata bawat renew natin sa ating mga employer. Kaya sa mga household workers or sa mga skilled workers, kapag uuwi ka sa Pilipinas guys, ay i-request nyo sa inyong employer or company ang kopya ng inyong latest contract na bagong renew kung babalik pa kayo sa kanila. Sa mga OFW na exempted na sa UEC ay meron akong video tutorial kung paano mag-acquire ng UEC exemption online na ilalagay ko sa description ng video na ito para mapanood nyo. Pero gaya nga nasabi ko, kapag hindi kayo marunong mag-acquire ng UEC exemption online, ay pwede kayong dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA na bukas sila 24 oras. Pwede kayong magpa-reprint ng UEC exemption nyo sa kanila. So yan ang mga requirements kapag uuwi ka sa Pilipinas or mga impormasyon kapag uuwi kayo sa bansa natin. Sa mga OFW naman na uuwi na for good, ay may separate akong video na ilalagay ko din sa description ng video na ito. Dahil guys, iba ang requirements kapag uuwi sa Pilipinas for good. At eto naman ang kompletong requirements na kailangan nyo dalhin kapag pabalik kayo sa ibang bansa as documented OFW. Number 1, ang inyong passport. Number 2, ang inyong ticket. Number 3, ang inyong e-travel departure card blue QR code. Number 4, ang inyong UEC or UEC exemption. Number 5, ang inyong visa. Kapag naman nasa United Arab Emirates kayo guys or nandito sa UAE, ang visa natin dito or ang ipapakita nyo sa immigration is ang Emirates ID na natin dahil yan na ang nagsisilbing visa natin sa buong UAE. Number 6, ang inyong OWA membership. Guys, kahit hindi man hinahanap sa immigration ng OWA membership, ay lagi ko pa rin sinasama ito sa mga requirements dahil nga dapat lagi tayo active member ng OWA. Dahil proteksyon natin ito mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. So, kailangan nyo lang mag-renew ng OWA membership kada 2 taon dahil 2 years ang validity ng OWA membership nating mga OFW. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell
para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.